Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Tataas na naman ang inyong blood pressure dito mga kababayan. Ito yung nangyayari kahapon na paluan sa WPS malapit mismo sa nabubulok nating barko dyan sa Ayungin Shoal. Ang BRP Sierra Madre na binabantayan ng ating Philippine Marines. Which is ang nangyari ay nilapitan nga ng itong parang speedboat. Medyo malaking speedboat to ng mga Chinese Coast Guard. So ito yung Chinese Coast Guard versus Philippine Marines. Yung Coast Guard, civilian lang yun Tapos itong ating Philippine Marines ay military yan. Kung training ang pag-usapan, ang layo-layo sa training ng Coast Guard kaysa Philippine Marines. Dalawang rubber boats ang lumapit, sinita itong mga Chinese intruders na lumapit sa ating BRP Sierra Madre, pinipicturan. Siguro may balak silang hatakin mga kababayan. Ito kasi ang nababalita noon na hahatakin daw ng China, ng malaking barko nila, hahatakin itong ating BRP Sierra Madre para mawala na diyan, maglaho na diyan, mawasak ang ating outpost natin yan Ngayon nauwi sa paluan. Kaya para sa detalyadong balita, atin panoorin ang video courtesy ng GMA Integrated News, at isa naman ay courtesy din ng Channel 5 News. So ito ang video atin panoorin. At tapos gawing unggoy ang mga Pilipino sa isang A1 generated video ng isang Chinese media. Panibagong pangaharas naman ang ikinasa ng kanilang Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa West Philippine Sea. Yan ay nang mauwi sa pangahataw ng baton ang kalmadong pagtaboy sa mga Chinese na umikot sa BRP Sierra Madre para kumuha ng mga litrato at video. Sugatan ang dalawang sundalong Pilipino at nasira rin ang rubber boat ng Navy. Nakatutok si Jonathan Andal. Hampasan ng sagwan at baton ang nakunan sa videong ito sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy. Kuha ito ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kaninang umaga, kung saan matatagpuan ng BRP Sierra Madre na outpost ng Philippine Navy. Ang nasa mas malaking motorboat ang panig ng China. Ang nasa mas maliit naman na rubber boat ang mga taga-Philippine Navy. Lamang sa dami ang mga taga-China Coast Guard gamit ang kanilang malaking motorboat at mas mahabang mga pamalo na itulak nila palayo ang mas maliit na rubber boat ng Philippine Navy. Sabi ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng video, nahataw sa ulo ang isang Pilipinong sundalo matapos tamaan ng baton na kahoy ng Chinese Coast Guard. Sugatan ng ulo ng sundalo na binigyan daw agad ng atensyong medikal, pero pinag-aaralan kung kailangan na ang medical evacuation. Pati raw rubber boat ng Philippine Navy nasira sa gitna ng gulo. Dalawang tropa natin na injured. Yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo, almost 2 inches yung haba ng kanyang sugat. Marami ang nagko-comment dito sa balitang ito na palagi na lang daw ito ang ating naririnig, na merong napalo, merong naputulan ng daliri, merong pinalo sa ulo, merong binumbero. Palaging ganyan na lang, binubuli tayo. Kahit pala Coast Guard lang ay binubuli ang ating Philippine Marines. Anong silbi ng pagiging Marines? Meron ngang kasabihan na ang Marines ang pinakamagaling na military sa Pilipinas. Ang Philippine Marines, tell it to the Marines. Yan yung mga sinasabi, tapos pinagpapalo lang kayo ng kahoy ng mga civilian lang na Coast Guard. Nako, nakakahiya naman yan. Tapos sasabihin na mas malaki daw yung speedboat ng Chinese. Bakit hindi kayo magdala ng mas malaking rubber boat or speedboat? Bakit hindi kayo mag-request? Marami namang barko na binigay sa atin. Bakit palagi na lang rubber boat na ang liliit? Kaya binubuli tayo kasi yung ating mga gagamitan ay mga lang, di ba? Parang pampaligo lang, parang sa beach lang ginagamit Yung ating rubber boat ang liit-liit. Siyempre, bubundulin lang yun ng malalaki na parang speedboat. So yun dapat ang pag-isipan itong sina Trinidad, sina Tariela, sina Bronner, na dapat ay mag-request sila ng mas malaking rubber boat o kaya speedboat na kamukha ng speedboat, na mga mabibilis, fast
attack boat na nandyan. Kasi pagpapaluin lang kayo eh. Kasi maliit yung rubber boat, malaki yung speedboat ng Inchik. Kaya sa bundulan ay talo tayo. Ngayon, dalawang rubber boat yun eh. Yung isa nagbibideo lang eh, para makaviral. Walang hiya, tapos pinagpalo yung kanilang kasama, hindi man lang tumulong yung pangalawang rubber boat. Yan yung aking nahalata sa video na dapat pansinin natin at bigyan ng reaksyon. Kaya pinagpapalo yung ating mga Pilipinong Marines ng mga Inchik kasi outnumbered sila. Kasi yung isang rubber boat nakatingin lang, nagbibideo-video lang, mga kababayan. Yun ang pagkakamali ng ating Marines. Kaya sila natamaan sa ulo dahil outnumbered sila sa paluan. Sa paluan, parang laro lang ng paluan eh. Okay, balik tayo sa balita. Yung isa sa braso, sa bandang kamay niya, sa mga daliri, sapagkat sinasangga niya ang hampas sa kanila. Kwento ng AFP, mula sa Chinese Coast Guard ship na may bow number 21560, pinakawalan ng China ang rigid hull inflatable boat na may 8 sakay. Pinaikutan at kinunan daw nito ng litrato at video ang BRP Sierra Madre. Ito ang kinakalawang na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na may nakaistasyong mga Pilipinong sundalo. Para raw itaboy ang China, naglabas ng 2 rubber boat sa mga sundalong Pinoy, pero kalmado at hindi raw confrontational ang ginawa nilang pagpapaalis. Pero sino unang nanghampas? Yung China Coast Guard personnel. Makita naman natin sa video, marami silang humahampas. Yung ating mga kasundaluhan were purely defensive. Na pangsangga lang para wag na sila matamaan. Tinawag ng AFP na assault ang ginawa ng China Coast Guard na inilagay raw sa balag ng alanganin ng buhay ng mga Pilipinong sundalo at nagpataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ng AFP, sa kabila ng tinawag nilang karahasan na natiling profesional, disiplinado at sumunod sa rules of engagement ang mga Pilipinong sundalo habang ginagampanan ng kanilang misyon sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Panawagan ng AFP sa China, itigil na ang illegal, agresibo at mapanlinlang na kilos sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award na iginigit ang karapatan ng Pilipinas sa naturang karagatan sa ilalim ng international law. Ito ang hindi alam ng ating gobyerno. Ang China ay hindi titigil kahit mamatay ang si Xi Jinping. Ang susunod na presidente ay ganun pa rin ang kanilang estilo dahil pangmatagalan ito na pag-angkin nila sa Pilipinas hanggang sa susuko ang susunod na presidente ay ibigay na sa China ang mga isla dyan sa WPS kasama ang Zambales, Palawan, Binham Rice at Batanes. Yan yung mga pinupuntirya ngayon ng China. Kaya kung tao ang nakatayo ay dahan-dahang tinanggal ng China ang mga daliri, ang mga ilong, tainga, lahat ng mga maliliit na parte ng katawan tinatanggal ng China, kinukuha nila. Yun ang Pilipinas. At kapag nakukuha yung ating mga maliliit na isla, ay wala na. Ang susunod na kukunin nila ay ang mainland Philippines. Pero matagal pa ito na plano nila. Hanggang 2030, sa pag-alis ni Xi Jinping ay patuloy pa rin yan. Kaya dapat talaga almahan na yan. At kung paluan ang style dyan, kung paluan ang style ng Coast Guard ngayon, maghanda na tayo ng mahabang mga tubo. Mga kababayan, mga tubo. Yun ang style kasi ayaw ng putukan. So arnis na lang o kaya mga tubo na mahaba at mag-aral, magpaturo ng magaling sa arnis kung paano salagin ang palo at paano papalo. Ganun na lang yun. Ang i-training ng ating mga Marines, paluan na lang, mga kababayan. Okay, so ito yung video ng Channel 5. Atin panoorin. Ito yung reaksyon naman ng China tungkol dito sa nangyayaring paluan sa WPS kahapon. Ito ang video courtesy ng Channel 5. Giniit ng China na sila ang biktima sa panibagong insidente sa Ayungin Shoal. Ayon sa China Coast Guard, nagpapatrolya lang daw sila kahapon sa tinatawag nilang Renai Reef. May bumaba raw ng mga kawani ng Navy mula sa BRP Sierra Madre sakay ng 2 rubber boats sa kabila ng kanilang babala. Lumapit daw ang mga ito sa Chinese patrol boat sa anilay dangerous manner. Sa inilabas na video ng Chinese Embassy, kita kung gaano kalapit ang Coast Guard ng China sa BRP Sierra Madre. Nasapul din kung paano sila tinaboy ng mga kawani ng ating Navy dahil sakop ito ng ating teritoryo. Higit ng CCG ang mga Pilipino umano ang nagsimula ng pag-aatake.
Countermeasures lang daw ang ginawa nilang mga aksyon para makontrol ang sitwasyon. Sabi naman ng Embahada ng China, binaluktot daw ng Pilipinas ang ilang impormasyon tungkol sa insidente. Pero ayon kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, ang tanging nag-udyok sa sitwasyon ay ang kawalan ng pagkilala ng China sa UNCLOS. Pero nanindigan ng Chinese Embassy, iligal ang pamamalagi ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Wala pang bagong pahayag dito ang PCG. Ayan, so narinig nyo mga kababayan, illegal daw tayo sa sariling teritoryo. Ganyan ka gahaman sa dagat, sa tubig, sa lupa ang China. Kaya buti nga ay hinambalo sila ng 2 malakas na bagyo at nakatikim pero kulang pa yun mga kababayan. Kaya itong nangyayari ngayon ay dapat baguhin na ng ating Coast Guard o Philippine Navy, kasi ang barko na nandyan sa Philippine Navy yan. So dapat baguhin ng estratehiya. Lagyan ng malalaking speedboat dyan at i-training na ng paluan na parang arnis style or kendo. Kendo yung parang samurai. Turuan yung mga marines natin dyan para sa susunod na enkwentro ay paluan na. Para naman sila yung totoong mabiktima. Kasi pinapalabas ngayon nila sa kanilang pahayagan na sila daw yung nabiktima ng ating Philippine Marines, bakit walang bukol sa ulo yung kanilang mga tauhan. Sa susunod ay magsuot na ng mga helmet at uniforme na parang kendo at paluan na talaga ng malakas. Kaya kayong mga Marines dyan sa BRP Sierra Madre, maghanda na kayo. At kailangan may dala kayong matataas na pamalo kasi ganyan pala ngayon ang kalakaran dyan, hindi na bumbero kundi paluan na talaga ng mahabang mga pamalo. Alright, so anong masasabi nyo dito mga kababayan? Pag-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na, maraming salamat sa nag-subscribe at sa aking mga avid followers. Hanggang sa muli.